determination, di ba? All of those characteristics ay kailangan natin bilang isang teacher, lalo na sa larangan ng music. You have to have focus, we have to have determination, dahil kung hindi tayo determined na magturo ng music, talagang tayo ay mawiwindang, magkaka-inchik-inchik tayo. We have to be patient, kasi talagang mahirap magturo ng music. Marami nagsasabi, music lang yan. But then, yun nga music lang yan, pero napakahirap ituro at halos walang gustong magturo. Okay? And then, yung focus. Dapat focus tayo kung ano yung dapat natin gawin for that day. But then, in the grade 8, maaaring sabihin natin in the grade 7, medyo talaga nahirapan to feedback ng ibang teachers ng grade 7. But then sa grade 8, I don't think na mahihirapan kayo. Why? Because ngayon pa lang kasi, kayo ay may TG na at may LMs na. Whereas noong grade 7, talagang 0-0 talaga. Okay? So, that is really a very big help, no? Assistance to doon sa mga teachers na magtuturo ng music sa grade 8. And then, isa pa nga, as Ma'am Lilian has told us yesterday, although siguro, may mga musical elements, but because we know yung talagang kalagayan, no, ng music education, na hindi naman lahat ay music majors, ay hindi na madali ang pagtuturo. Okay? At isa pa, second year tayo halos history, no? May bahid ng history. But we got to know the country, not the geographical lamang, pero yung kanilang kultura. Okay, I will start first with the second quarter. Will you please get hold of your learning material, learners module. Learners module. Lahat po may hawak ng learners module nila. And then, go to the unit, the second unit, unit 2, Music of East Asia. Okay? Okay. Sige. Everybody has their learning modules, LMs. Lahat meron na po? Okay. Now, nasa sa inyo yan kung gusto nyo sulatan or kung ayaw nyo sulatan naman, get 1/4 sheet of pad paper or 1/2 sheet of pad paper na kung meron kayo. Sa notebooks nyo. Sige po. Okay, meron na lahat po? Sige. So, iba noong ating mga traditional o yung mga past years natin, lagi tayong merong springboard, di ba? Meron po ba? May motivation tayo. Meron po ba? Okay, ginagawa natin yan. So, ganun din dito. Ang tawag natin dito, meron tayong pre-assessment. Why pre-assessment? O sabihin natin, bago yan. Kahit sa inyo po, bago yan. Pero gusto nating malaman. Ikaw bilang teacher, gusto mong malaman hanggang saan ang alam ng estudyante mo. Ano yung degree, percentage ng knowledge ng iyong mga estudyante? Okay? So, sige nga, sagutan niyo yan, pre-assessment. Okay. I'll give you 2 minutes to answer the pre-assessment. Bakit nawawala na yung ano ko? Nasa page 5 ng inyong learner's module. Ako. Learner's material. Unit 2 po ha, Unit 2. East Asia. Hindi pala yung page 5, mali pala. Page 5 ng Unit 2. Yun. Opo, lang po. Page 5 ng Unit 2. Okay,
Okay, 2 minutes. Pakisagutan po. That is 1 to 15, I think. Yes, 1 to 15. Are we done? Okay, sige po. Another minute. Minute doing it. Okay, so ang limit lang natin dyan. Huwag lalampas ng 5 minutes, ha? Okay? Sabi ko nga, kung gusto niyo sulatan, ha? Sulatan. Kung ayaw naman, doon sa inyong notebooks. Doon sa inyong provide na notebook sa inyo. Okay, time's up. Okay. Let's check it. Sige. Kailangan, syempre, may pre-assessment. Lagi natin checkan. Wag natin, ito siguro pag ginagawa nyo na rin yun. Ha, pag kayo nagpa-activity, wag yung hahayaang nakabitin sa ere. Kailangan pag nagpa-activity kayo, alam nyo talaga kung ano nangyari at hanggang saan ang level ng knowledge ng bata through that activity. Okay? Huwag yung nagpa-pre-assessment tayo. O sige, pass your papers. O tapos na. Wala na. No. Dapat kailangan nadidiscuss natin kung ano ba yung level na narating o hanggang sa ang level na meron ng mga bata nyo. Okay. O sige. Number 1. Okay, check your work sa China. Number 1. Number 2. Japan. 3. 4. 5. 6. 11, Korea, 12, 13, 14, China, that is Erhu, 15, Japan. Okay, yes sir. Number 1, that is Yin Yang. Yin Yang po. Opo, Yin Yang. Opo, pero pwede po ba ang Korea? Sa side yung kanila po. Pero, tama po yun, sir. Pero ang ating tinutukoy dito ay yung pinakamalapit at pinaka-prominent sa isang country, di ba? Kasi tayo, masasabi natin yan, teachers tayo. Pero ang bata, kung ano yung nakita nila, doon lang nila sasabihin na, China to. Hindi, China to, Korea, pwede pa na Korea to. Sasabi ba nila yon? Sasabihin ba nila yon? Hindi, di ba? Alam kasi natin ang ano. At saka isang pa pre-assessment po to. Ha? Remember, this is just pre-assessment na pwede natin i-check afterwards po. Okay. Okay. Who got 15? 15 checks. Correct. 15 corrects. Who got 15? Everybody 15? No. 15. Ilan? Magpakatotoo tayo. Go. Raise your hands. 15. Ilan? 14. Wala rin? 13. Okay. 12. 11. 10. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kapag diagnostic ko, sige, okay lang, huwag nyo checkan, huwag nyo sagutan para sa achievement, mataas tayo.
Para malaki ang difference, ano? Okay, sige. So, yan ay isang paraan lamang for us to know ano ba ang standing ng mga bata natin doon sa susunod na lesson, yung lesson, mga incoming lessons natin. Yun ang ano ng pre-assessment. Pero itong pre-assessment nito, hindi yung per lesson, may pre-assessment ka. Itong pre-assessment na ginawa natin dito, ito ay pre-assessment for the whole unit. Nakuha niyo po? Pre-assessment siya for the whole unit. Hindi siya pre-assessment for one lesson. Hindi po ganon. Okay. So, nalaman natin ang standing ng bata tungkol sa ano ang kanyang knowledge, ano ang mga alam niya tungkol sa music ng, o sa about Korea, hindi lang music, about Korea, about China, and about Japan. Okay. Ngayon, next step. O sige, alam na natin yun, no? Alam na natin kung saan nakatuna ang standing ng bata natin. Okay, next. Okay nga? Next thing to do is to ask your children, ask your students, what do you want to learn about China, Japan, Korea? Okay? Ano kayo na siguro mga 5 to 8 sentences. Go! Ipo, do it. What do you want to learn about China? No? About Korea? About Japan? In 5 sentences, 5 to 8 sentences, ganun kaano lamang. Yun lang ang content niya. Yun lang ang haba ng paggagawa niyong activity. Two minutes. Music po tayo. So, sa music tayo po. So, always have a time limit. Nang sa ganon, hindi nauubos ang oras na ang bata ay nakatunganga. Hindi nauubos ang oras na wala silang gagawin. Kailangan talagang merong gagawin. Okay. So, 2 minutes to write what they want to learn about China, Japan, Korea, or what they want to learn sa lesson nyo for that matter. Okay? Kung gusto nila sa Unit 1 o sa Unit 3, ganun. Okay? It goes for all the lessons. So, it appears that that is the child's or the learner's targets and goals. Okay? So, actually, parang hinihingi sa kanila manggagaling, ano ang gusto kong matutunan? Ano ang hindi ko pa alam? At the end of the unit, no? Ano ang gusto kong maintindihan? Yun ang objective, no? Setting the target ng bata sa kanya. Ano ang gusto ko? Okay? Sige nga, meron na pong tapos. Kahit isa lang. Sige, example lang naman tayo. Sir. Political structure. So, napakalala. Nakakatakot naman yun. Political structure. Sir. Kahit ako natakot ang bigla doon, ano? Sige po, political structure. What else pa? I would like to learn their instruments. Okay, I want to learn about their instruments. O, take note of that, ha? I would like to learn about their music style. Okay, music style. So, dalawa na yan. O, si teacher mag-iisip, instrument pala ang gusto ng estudyante ko. Musical styles, gusto pala niyang matutunan. O, what else, sir? Sige po. Cultural context ng country mismo. Okay, the cultural context of the country. Dahil sa tayo ay nasa music, so kapag cultural context, iyan ay ating i-a-anchor sa isang musika. Pipili tayo ng isang musika para through that music
ay matutunan ng bata ang cultural context. Okay, si teacher ha. Watch out si teacher, yun ang gusto. Ano ang gusto ng mga estudyante ko? Yes, ma'am. Okay, they want to learn new songs. Okay, so may gustong kumanta. O, sige, ibibigay yan ngayon ni teacher. Now, paano ibibigay? May LMs na tayo, di ba? Meron na tayong guide. At kung meron pa kayong extra na alam nyo na madali nyo maituturo kay bata doon, na pumapasok doon sa kanyang wants, doon sa goals niya, ibigay natin. Hindi tayo limited, hindi tayo nakabox sa LM. Kung inaakala nyo na may mas madali kayong kanta, na mas maiintindihan, maituturo nyo sa bata ng walang kapagod-pagod at walang ka-stress, then do so. Kung ang music na nandito sa LM ay nahihirapan kayo at hindi nyo maikanta at hindi nyo maiparinig sa bata, pumili kayo ng music nyo sa YouTube. Maghanap kayo. Kung wala naman, kung may makikita kayo mas simple pa, na paghanap nyo kay bata ay nakatawa kayo sa pagtuturo. Hindi yung sinunod nyo nga yung music sa LM, pero nakakanta inchik-inchik naman kayo, wala rin. Hindi magandang effect. Naintindihan niyo po? Okay po, nag-get po natin. So, we wanted our music classes to be enjoyable. Not just for the student, but we wanted you to enjoy teaching music. Okay? So, out of your box, get out of your box, and choose any song na pwede natin ipasok doon sa ating lesson. Okay. Yes, sir. Ma'am, kasi diba, especially for some areas, kasi yung J-pop and K-pop, and those we use explain the lesson. Yes, pwede naman. Pwede nyo gamitin yun. Kasi nga, mas makukuha nyo ang attention ng mga bata nyo. Diba? But, still, kailangan, meron pa rin tayong time na bumabalik tayo sa traditional. Okay. Okay po? So, sabi nga, any easiest way that you can catch the attention of your children, that you can let them move, that you can give knowledge, sa anong paraan na inaakala nyo easy para sa inyo. You are the master of your classroom. Kayo ang hari ng classroom nyo. Gagawin nyo ang mga bagay na ang akala nyo na makakapagbigay ng magandang produkto o magandang resulta tungkol sa binibigay nyo sa inyong mga estudyante. Okay po? Basta kaya lang, kailangan sumunod tayo doon sa prescribed na ng lesson. But not necessarily the materials na binigay namin. Okay po ba? Nakuha po natin? Maliwanag tayo hanggang sa part na yun? Okay. Sige, let's go. Next. Okay, sige. Alam na natin kung anong gusto ng bata, ha? Okay. Sige. We go now to may tinatawag tayong what I want to know. What to know. Ano ang dapat malaman ng bata? Okay, sabi natin, nagpa-assess tayo o tawag dito. Hinanap natin, tinanong natin, ano ang mga hindi alam ng bata. Pero hindi naman natin sinabi anong gusto nila talaga, no? Okay, at least meron tayong idea. Meron tayong tinatawag na what to know. Okay. So still, nandito tayo, ano ang dapat malaman ng bata about the lesson? Okay. Sige, eto. Dito nag-uumpisa ang ating paglalakbay. No? Paglalakbay sa musika, sa music ng Korea, Japan, at saka China. Tingnan nyo, meron kayo dyang mga pictures. Okay? Yan ang tinatawag natin picture web. Okay. Form a group. Okay, let's say, ito, nasa na yung groupings natin? Let's say, ito, first group, second group, third, fourth, fifth, and sixth group. Okay. Yan, mag-grupo kayong ganon. Okay? And then, form a group and make a picture web on the music and culture of Japan, China, and Korea. Analyze your output using the guide questions after each section. Punta kayo sa guide section. Okay, ano yung mga questions?
Tandaan natin, kailangan ang bata ay talagang yung kanyang movements, no? Yung kanyang talaga, yung lahat gumagalaw, hindi lang yung physical, kundi pati yung mind. Okay. Ito yung guide questions para masagutan nila yung activity na yan. Relate how these aspects of Japanese culture are influenced by history. Kasi, why Japanese? Kasi nasa unang country pa lang tayo eh. Japanese. Maliwanag ba? Ito na, kanina pre-assessment, lahat yon. China, Japan, Korea. Nakuha? Yes. Ito ngayon, nag-uumpisa tayo ng journey natin. At ang unang stopover natin ay Japan. Okay. So, sa Japan, ito yung activity natin. Relate how these aspects of Japanese culture, yung mga nakita picture dyan, ay na-influenced by history. Okay? Next, how do these pictures show aspects of Japanese culture? Ano ang makikita natin kultura ng Japanese dito sa mga litratong ipinapakita? And then, what similarities with other East Asian countries can you identify in these objects? Okay, in 2 minutes. Go. So, paano mo masasabi na ang kultura nila ay may bahid o ano yung history, no? And paano mo masasabing ito ay talagang Japanese? Ano ang nito connection sa culture nila? And then, anong similarities meron siya sa ibang East Asian countries? Kahit hindi Korea, kahit hindi China, basta kahit East Asia. O kaya kahit na Southeast Asia, pwede rin. Two minutes. Okay, sir. Okay na tayo? O, kunyari, tapos na 2 minutes. O, sino po? Question number 1. Sino pong gusto sumagot doon? Group 6. Relate how these aspects of Japanese culture are influenced by history. So my answer here is, it's because of their culture as well as their manner of living. And this has also something to do with the continuity of their artworks. Okay? So, yung sa kanilang artworks, okay? Nakita natin doon, katulad nito, yan ay katulad nung yung arts and crafts nila, ano nakikita natin doon? Anong mga, kasi siyempre bata, no? O ano nakikita nyo doon sa fan? Yun ay kunyari ay, cherry blossom, di ba? Yan ay, very prominent na, pag sinabi ng cherry blossom, yan ay, Japanese, di ba? Okay? O, sige. So, ano natin yung level? Hindi tayo teachers, level ng bata. O, ano pa? Paano natin makikita yung aspect ng culture doon sa mga picture na yan? Yes, sir. I have just a question, ma'am. Before giving this activity, are we anticipating that the students have already the background of the Japanese? Because it doesn't have the background, I think the students can answer these questions. Okay. Kasi, syempre, meron na, sa araling panlipunan nila, meron na silang, kumbaga, ay may konting kaalaman. Di ba? O kaya, kasi, before you start a lesson, hindi ka naman basta sasabihin mo, pupunta ka sa classroom. Okay, ang lesson natin ngayon ay Japan. Siyempre, before that, sasabihin, okay, read articles about Japan. Or kaya ay research about Japan itself. Ano ang kanilang music, ano ang kanilang culture, ano ang kanilang crafts, at saka ang costumes, di ba? Meron tayong assignment before. Okay?
classroom na sasabihin natin na, oh sige, ito ang lesson natin, China. Oh, eto yan, sagutan mo. Of course, hindi yan alam. But then, maaaring may mumunti. Kasi we cannot really say na walang alam ang bata. Kahit isang item, hindi natin din masasabi o hindi natin pwedeng understand ang bata. But then, yun nga, before going to that lesson, pinaprepare na rin natin ang bata. Hindi yung basta nagpupunta sila sa classroom ng empty-handed. Kailangan na i-assignment na natin yan sa kanila para na sa gano'n, pag nagpagawa tayo ng activity, hindi man natin makuha yung gusto nating sagot, but then meron silang isasagot na from there, pwede natin divert to the correct answer o tudo sa mga tamang sagot. Yes, sir? Yan, nasa learning guide kasi tayo. Dapat teachers din yung teachers guide kasi nasa learning guide kasi. Teachers Day. Teacher's guide. Teachers Day. Nasa teacher's guide po. Pero wala pa rin yun. Kasi learning materials yan yung inyong ang hawak nyo. Okay? Oo. Ma'am, Yes po. kasi in the real life classroom situation, Mike. our students research something about it. We look for a topics. Mike. Lapit lang. Not all schools are given a chance to have like media, even computers. And so, if you have 50 or 56 students, among those students, mga apat lang po siguro ang mga kapag-research. So, the best thing siguro is, i-group natin sila, and then, by group na lang po, i-assign na lang po ng leader. Assign na lang po ng leader. Tapos, Wala pa rin. Okay po. So, yun nga, sa assignment, as sabi ko nga kanina, we can assign students, team, to discuss those, yung ating lesson for the next meeting. Yes, sir. Ma'am, sa akin na suggestion na sa mga teachers kasi sometimes we neglect anime, yung cartoons. Like for example, yung Kenshin Samurai X, it talks about the history of Japan. So, may background na yung mga bata. So, I think masasagot nila some aspect. If the teacher can direct using what is close to their age, to their, So, pag gamitin yung anime o Naruto or may cultural context siya eh. So, it can be brought out. That's how I was able to teach my student part of Japan, about Japan, because of anime. Yes. Yun nga po. Kasi nga sabi natin, do not underestimate ang intelligence, ang knowledge ng bata. Baka naman, or, ang reality ay, tayo ang natatakot. Tayo ang natatakot na kulang yung ating maibigay. But then, tutulungan tayo ng bata kasi mas marami pa. Kasi kayo ba, nanonood ba kayo ng mga anime na yun? Hindi. So, hindi natin alam. Kahit ako, di ko alam. Diba? But then, ang mga bata, pag sinabi mo, pag magulat ka na lang, alam nila kung ano yan. Okay? Yung mga katulad yan, yung mga Korean noodles, o yung mga Korean telenovela na yan, nalalaman nila doon. Meron silang nakukuha knowledge doon. Hindi naman tayo pwedeng maging lagi na lang traditional o standard para makuha natin ang gusto nating makuha dito sa lessons natin eh. Let us give our children the chance na maipakita at masabi kung ano yung alam nila. It may be not our generation, it may be out of our league, but still, yan ang alam ng bata and we have to accept that. Tapos, yung alam nilang yun ang gamitin natin para madagdagan, sabi nga anime, madagdagan yung knowledge nila about Japan o kaya Korea or China na hindi lamang through that, na yung kung ano lang nalaman nila sa anime. Okay po? Yes, sir.
Good afternoon sa lahat po. Medyo nakabito na nag-observe. Ang kinakabahan ko, or yung kinakabahan din yung mga participants. Kasi minensyon natin na with regards to that music, the arts and culture, until now, kahit ako, I am a musician, to tell you honestly. Marunong akong magsulat, gumawa lahat, minus one making, lahat. Ito, this is a challenge, this is not a venue that I want to know, I want to learn. Gaya ng sinabi ng unang araw, na lahat ng mga musician in entire Philippines, we are more on Western music. Ang nalalaman natin as a musician, adapted from Western. This is now the time to learn. Even I myself, hindi ko alam, what are the musical styles of China? What are the musical style of Japan? Anong pamamaraan niya ng kailang pagsusulat? Yan ang gusto namin malaman. The arts, ano yung strategy na kanilang paggagawa ng mga art? Kung sa Pilipinas, meron tayong mga na-adapt sa iba-iba nating mga nakikita ng mga artist. Kultura, medyo madali. Costume, medyo madali. Ang nahihirapan kami dito, ang musika. Anong ipaparating namin doon? Dahil ang ginagawa natin dito ay para na sa mga estudyante. Ako'y kinakabahan dahil ang haharap sa akin ay hindi estudyante. Teachers. Nandun tayo sa estudyante ng pinag-uusapan natin. Art. Anong may bibigyan namin ng mga style na art na pwede namin i-inject doon sa mga class? Kung in terms of module, wala akong question sa module, very clear. Very clear. Lahat na nakikita ko dyan lahat. Ang kinakabahan kami, paano namin ito gagawin? Halimbawa may magtanong, ano yung style? Ano yung style na kailang pagsusulat ng musika? Sa lahat ng nandyan sa bansa ng Asia, magkaiba ba yung estilo natin? Pero lahat ng mga musicians sa entire Philippines is Western writing. Thank you, sir, for bringing that up. Okay. Paalahan ko lang po na sa 1.0 part pa lang po tayo. Hindi pa po actually dinidiscuss yung dapat malaman ng mga bata. Tinitingnan pa natin talaga yung alam na nila at yung hindi yung kailangan natin i-correct na information sa kanila. Okay? Andun pa lang po tayo. Wala pa tayo doon sa talagang ituturong parte. Okay? Yun lang po. As my statement said, wala pa ho ako doon. Papunta pa lang tayo. Kasi nga, journey tayo, di ba? Si said, musician kayo. Lahat tayo naman musician. So, para tayo makapag-make ng music, kailangan alam muna natin yung background. Diba? So, nasa background pa lang tayo. Inuunti-unti natin. Kasi syempre, sa kayo din. Sabi, kahit ng mga teachers naman, di po ba? Hindi naman dati basta-basta ilalahad dyan sa kanila na harap. Ganyan. Right there and there, yun na yun. Pero gusto natin unti-untiin para malaman nila kung ano yung proseso, para malaman nila kung ano yung tamang proseso at sila din makita nila at magawa nila yung tamang process. Okay, so nandun na tayo, tapos na tayo, kunyari, tapos na tayo dyan, no? Nasabi na natin. Yes, sir. Hindi po ito question. Pwede po ba mayaan muna natin si Mama i-present ito content kasi po ito yung ginawa nila. In-explain po niya sa atin anong content nito. Kung meron po tayong mga concerns and issues, siguro po mamaya na lang natin sabihin at itanong. Kasi maubos ko din ang oras natin sa pagtatanong, sa pagsasuggest sa mga content nito. Hindi na po ito yung time to give out, to critic this. Di po ba? Andito na po ito, hindi na po natin ito mababago ngayon. Kasi execution na po ito. Kaya hayaan po natin si Ma'am na tapusin ang kanyang gawain. So, yun na, no? Yun yung what to know. Ano yung, kanina, yung pre-assessment, ano yung hindi alam ng bata ko? Pangalawa, ano yung gusto nilang malaman? Nakuha na natin yun. Pangatlo, ano yung dapat nilang malaman na sinasabi natin dapat natin ibigay sa kanila? Yun yung what to know. Pangalawa na, yung sa second process natin, what to process. Ano ngayon yung gagawin natin para yung gusto nilang malaman, yung gusto nilang malaman ay yung proseso. Ano yung
dapat gawin ni teacher upang magkaroon ng learning ang bata. Okay, pumapasok na tayo dyan. Okay. Okay, let's have, sabihin natin yung moliwa. Okay, ito na yun. Okay po, turn your pages to moliwa. Yung kanta ng China. Ang moliwa ay Chinese song. Okay. Page 26 ba? Okay, of your learner's material. Learning module. Learner's module. Okay. Ito na yung how to process, ha? Nagpa-process na tayo dito. Yan po. Okay. So, how to process? Hindi basta, sige, kantahin mo. Wala namang alam, hindi pa naman alam. Anong una niyong ginagawa kapag kayo ay nagpapakanta? Sige po, tanungin ko lang po, anong una niyong ginagawa pag nagpapakanta kayo ng bata? Let them listen first. At yan ang isang napaka-importanting bagay na dapat alam ng bata natin. Listen. Okay? So, paparinig nyo yung music ng moliwa. Okay, try nga natin. Sir, pwede ba natin ano yun? Pwede pa dinig natin, moliwa? Diyan sa piano? Sir, pwede po ba? Para matinig nila. Okay. Now, siguraduhin natin pag nagparinig tayo, kailangan lahat ay nakikinig attentively. Okay, so, bago yun, okay, alam nyo ba, meron translation dyan eh. Okay? So, ano ang translation natin? Sige, pakibasa nga po, ano ang translation ng lyrics ng moliwa? Sige, ma'am. What a beautiful jasmine flower, what a beautiful jasmine flower. Sweet smelling, beautiful stems full of buds, fragrant and white, everyone praises. Let them pluck you down, give to someone's family. Jasmine flower, oh jasmine flower. Yun ang translation. So mga bata, about what daw? O yun, kunyari, ako na si teacher ha. Ito na yung proseso ng teacher na gagawin ha. Okay, tungkol daw saan? Jasmine flower. Okay, ano ang characteristic ng jasmine flower? Beautiful. Beautiful. Ano pa? Sweet smelling. Okay. Stems full of buds. Okay. So, paparinig natin yung moliwa. Kunyari, no? Okay. Sige. May analysis lang na version siya. Meron siyang version na mas mabagal. Okay? Na talagang na makikita natin doon, tatanungin natin ang bata, di ba? O ano, doon sa music niya, kung gano'ng kabagal, yung kasimbagal yung ginawa ko kanina. Ano ang napipicture nyo? Okay, yung translation, yung music, pagsasamahin nyo ngayon, yung
doon, pagsasamahin nyo ngayon at doon nyo i-develop yung lesson. Para kumbaga, ma-condition ang bata doon sa kanta. Get it? Okay, alam ko naman po, ginagawa nyo na yun, di po ba? Okay? O, sige, ngayon, kunyari, na-condition na natin. Okay, ma'am, ulit ko natin yung lyrics, yung ano lang pyesa. Kasi yung ano niya. Okay, kasi doon na yung papasok kasi nandiyan na yung musical elements. Yan. Ito yung alam kong kinatatakot ng lahat. Kung paano i-explain at papasok yung musical element sa pagtuturo nyo. Eh hindi naman kayo music major. Ang mga nagtuturo naman ay hindi music major. Paano papasok yan? Eh, malay ko ba dyan sa timbre na yan? Malay ko ba sa interval na yan? Malay ko ba sa texture at harmony na yan? Okay? O sige. So therefore, yung pinakasimple, simple lang naman to. At ito naman, palagay ko, sa first year, meron na knowledge ang bata sa elements of music. Ano yung mga elements of music? Melody, rhythm, chord, harmony, timbre, dynamics, di ba? Okay. So, ganito natin siya itatakel. Okay. So, syempre, meron kayong lyrics nun, o kaya lahat naman siguro, baka kung mabibigyan ng 1:1, edi good. Kung hindi naman, siguro yung tiyaga natin, kung meron ganito, edi magtiyaga tayo magsulat sa Manila paper. Diba? Balik ulit tayo sa sa Manila paper. Kung talagang wala. Kasi ano gagawin natin? Nga. Ay, wala akong projector eh. Paano kung magagawa yan? Edi gumawa tayo ng paraan. Marunong naman tayo at magaling naman tayo sumulat sa Manila paper. Okay. So, isusulat natin, ito-drawing natin ang lyrics ng Moliwa. Yan. Okay. Sige po. Yan. So, yan. Moliwa na yan. O. Ngayon, sabi natin, elements of music, medyo dyan tayo nahihirapan. Okay. The basic. Ilang lines. Pag sinabi natin lines, sasabihin natin sa bata, ito yung isang line. O, gano'n, di ba? Ilang lines meron ng music na nakikita nyo, ha? Dito. Dito. Ilang lines? Tatlo. Okay. Ano ang time signature? O, anong meter? Hindi na time signature. Anong meter? Duple, triple, quadruple? Duple. Okay. Ano yung duple? Okay. Kapag duple, by 2. Kapag quadruple, by 4. Kapag triple, by 3. Ito ay cut time. No? That is a duple. This is considered as duple meter. Okay? Yung nasa tabi ng G-clef. Okay. Mga bata, ang tawag ito? G-clef. Alam nila yan. Okay. O, sige. Ngayon, paparinig ulit natin ang music. So, kumbaga itagay nyo. Patience, itagay. So, that is the first line. Second line. That is the second line. Third line.
Eto, malay ba ng mga bata kung pinakamataas sa tono? By mere looking. By mere looking at the piezas. Anong pinakamataas sa tono? Sabihin mo, nasa first line, second line, third line, first place, what? Okay, go. Nasaan ang pinakamataas sa tono? Third space. Alam niyo ba kung nasa third space? Do. High, do. La, 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 do. That is, anong pinakababang tono? Sol. At below, middle C. Okay, so therefore, ano sa palagay niyo ba masasabi sa akin mga bata? Ano ang mga notes na ginamit dyan? Okay. Wag isabihin sa akin ang mga tuturuan natin. Diyan, nahihila. Hihimayin, teacher, ang isang do, ang isang okay? Ano mga notes na ginamit? Ay, isa naman. Natanggalin may... Ano mga notes na ginamit? Ipan. Ano mga notes na ginamit? Ni. Okay, ni. Ano pa? So. Ano pa? La. Ano pa? Do. Ano pa? Re. Okay. Ilang notes yan? 5. Okay. Mga bata, may tinatawag tayong pentatonic scale. At ang ginamit na skala dyan or scale or mode ay pentatonic mode. Ma'am, ano yung pentatonic? Pag sinabi nito pentatonic, pentagon, penta whatever. Ano pa sabi penta? 5 notes. 5. So, kaya 5 notes lang ang ginamit. Do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do. Saan nyo nadidinig yun? Saan country nyo nadidinig yun? China. O, di ba? Pag nakikinig kayo, kahit sa Korea, di ba? So, yan yung mga inchik-inchik, di ba? So, therefore, hinimay nyo na ang notes. Nalaman na ng bata ang pentatonic scale. Nalaman na niya na sa Molima pala, pentatonic. At nalaman na rin niya na sa China, pentatonic scale ang ginagamit. Na ganito pala, kaya pala ganun ang tunog ng mga musika ng East Asia. Kasi ang ginagamit na scale ay pentatonic. Okay? So, yan. Ngayon, Is it can discuss the symbols that kagaya na ito yun? I must learn. At masasabi ni, yung pinakamadali na, bakit tanungin ko kayo, alam nyo, yun na nga po yun eh. Tinanong ko siya, sabi niya sa akin, is it necessary that we discuss the lines, the stars, the ties? Tanong ko siya, alam mo ba yun, sir? Hindi po. So, wag ituro, di mo pala alam. Ganun lang yun. Pag tinuro ko siya, at ito, ganito, ganyan, tapos hindi niyo naman ma-explain na maayos, aba, hindi mahirap lumusot doon. So, teach what you know na hindi naman magsasuffer ang knowledge na ibibigay natin sa bata. Make it easy for yourself. Make it easy for yourself na hindi naman short-change ang mga bata natin. Na naituro din natin ang tono, ang melody niya. Okay? Now, gano'ng kabaga, mabilis ba o mabagal ang pagkakakanta? Kaya nga po, kaya ang tanong natin, mabagal, ano muna tayo? Mabagal ba o mabilis yung pagkakakanta ko? Kasi, i-base mo yan kung sa narinig nila eh, ha? Okay, mabagal, mabilis? Mabagal. Pag sinabing mabagal, ano ba yung element na tumutukoy sa mabagal? Alam niyo na yan. Ano yun? Tempo. Okay, ang tempo ay kasama. Ngayon, syempre, hindi naman lahat alam nila. Sasabihin mo, okay, ang tempo ay isang elemento ng rhythm. Ng rhythm. Okay? So, yan ay mabagal ang tempo niya. Now, ano ba ang dalo ng music niya? O, la, 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 la. Anong tawag natin sa tono na yun? Anong tawag natin sa tono na yun? Sa tune na yun? Anong other word for tune? Alam niyo ba yun? O, sa kunyari, bata, ha? Anong tawag natin doon? Yan ay melody. Okay. So, ano ang sa palagay niyo mga bata? O, kunyari, bata, ha? Papaano malalayo ba ang pagitan ng tono o malalapit? Malalapit lang. Sa mere looking, malalapit ba ang tono? Ang one note from the other, malalapit lang ba siya?
ano niyan ay, narrow. Pero pag octave na or malaki na talaga agwat, wide na ang tawag natin dyan. Okay. Now, sige. Sabihin niyo sa akin kung anong direction ng tono. Okay? Kung yan ba ay pataas, of course, may bibigay kasi tayo. Kasi sabihin natin na wala. So, sasabihin niyo, pataas ba? O pababa ba? O pantay ba? Okay? O, sige. Okay. So, papatunog niyo ulit yung music. La, 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 la. Anong direksyon ng musika? Tumaas ba? Tumaas at bumaba. Okay. O, second time. La, 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 la. Ano? Tumaas? Baba? Pantay? Pantay. Okay. So, ibig sabihin, may mga melody na umaakyat, may melody na bumababa, at may mga tonong pare-pareho lamang. Yun ang tinatawag natin musical direction. Scale. Okay. So, yung sabi ni Ma'am, scale daw. Yung scale, no, sabi natin pentatonic, doon lang pumapasok yung, yung melody, yung tono, yung direction ng isang musika. Batay sa kanyang scale. Although, napakamalaking ano na yan. No, hindi na masyadong medyo mahirap na Yan. listen. Taas ha. Listen. May ganun. Okay. So, pinamit natin yung tamang pagkanta. Yung talagang authentic Chinese. Sa palagay niyo, paano kinanta yun? Ano ang process? Pronunciation X-I-A-I. Legato. Ano pa? Ano ibig sabihin ng legato? Yung Connected. dikit-dikit, sunod-sunod na walang putol, continuous. Ano pa? Paano kinanta yung kanta? Awitin. Malumana. Okay. What else? Yung manner of Malakas. singing Tas- the song. malakas tas How? kanila. How is it sung? It is nasal. Diba? So, yun ay yung pala ay characteristic ng mga Chinese songs. Okay? Ng East Asian songs. So, medyo nasal ang ginagamit. Okay? So, after processing, tandaan natin, nagpo-proseso tayo ng lesson, no? So, after processing that, hindi natin bibitawan sa area yun. Gagawa tayo ngayon ng isang activity na malaman natin kung meron na natutunan at naintindihan na ng bata ang kanta na ating ginamit. Okay, what will you do? Okay, doon sa susunod na pahina sa inyo, 28 ba yun? Describe? Yes, sir. Opo, yes, yes. Jante. Tinanong niyo ma'am kanina sa bata, bakit ganun ang, ano yung boses natin? Tatanong ng bata, ma'am, bakit po ganun ang kanilang kanta? So, yun ang para-research nyo at kailangan i-research nyo. Kasi, di ba, bakit nasal ang kanilang kanta? Siguro, it goes with the structure ng kanilang
nagsasalita. kanilang... Speech. kasi di ba katulad ng negro, bakit malaki ang boses ng negro? Kasi malaki ang mga panga nila. O what else? Meron pa. Speech sila. Kaya po ganun yung kanilang pagkanta, it's because of the way they speak. Yung kanila pong salita, remember, maiba lang po yung tono ng syllable, iba na po yung ibig sabihin niya. Opo, ganun po sila. Hindi po katulad sa atin na, kunyari, baba. Hindi po ganun. Parang sort of ganun po na, magbago lang po yung tono ng syllable, iba na po agad yung ibig sabihin. So yung structure, kumbaga nakasanayan na po nilang pagsasalita, yung pagkanta nila, ganun na ihahalin tulad din po yun. Yun po yun. Alam ko, ang tanong ni Sir ay, paano? So sabi ko nga, we do not go to the battle unprepared. Di ba? Kung hindi man nakita ni Bata at na-research ni Bata at hindi niya nabasa yan, si teacher kailangan ay prepared pagpunta niya sa harap ng klase. At kung hindi man alam, sige, okay, tanong ni Juan, ganito raw, bakit ganito? Okay, class, assignment niyo yan tomorrow. Hanapin niyo, bakit ganun ang kanilang pagkanta. Pag hindi masagot, Okay? assignment. Sige, yun lang naman yun eh. Kung alam na ang lulusutan natin, it is such a thing natin sa ewan ko pa kailan ko ba doon. Kaya mag-research. Gano'n, kundi, sige, yan ang assignment natin lahat. Pati sa teacher, assignment yan. Bakit gano'n ang pagkanta ng mga Chinese? O sir? Sige. Yes po, sir. Yan na. Habang yung... Halimbawa ang bata nagtanong, kahit nandito sa loob, medyo na-confuse. Dahil ang binigay mga meters, double. Halimbawa ang bata magtanong, bakit naging double yan? Nakikita namin, merong mga quarter note, mga ganyan, saka merong half note. Kasi ngayon sila, kahit na dito, yung mga participant, nalito. Kasi tawag natin dyan, sabi ko nga doon sa cut time. Pag yung gano'n, cut time. Kaya mabaga. At kapag cut time, iba ang beats ng notes kapag cut time sa regular fourth quarter. Kaya mabagal. Okay? At siguro, kung gusto nyo pang i-expound pa, sa cut time, ang quarter note receives what? Half beat. Okay. I'm sure, mas mahirap pa yung explain natin. At sa lahat ng wag sana natin gagawin, ay yung, okay, these are the notes. Half note, quarter note, no. As we go, as we teach the music, one song, kung ano lang yung nandyan sa music na yan, sa pyesa na yan, yun lang ang ituturo natin. Okay? Huwag tayong lalabas. So, kunyari, half note, quarter note, one half beat. Ang eighth note ay one fourth beat. Diba? So, gano'n. Kaya, mabagal siya. Mi, sol, la, sol, sol, la, sol. Okay. Kaya ganun po. Okay? Ano po, sir? Nag-raise ako ng hand. Sabi niyo, anong gustong malaman ng mga bata? Sabi niyo ngayon, ang teacher should not go to the classroom unprepared. So my answer was, political structure. Ano ba ang influence? I was thinking that we will discuss the influence of the political structure to the music of that time. Kasi pagbaba ng gig, iba na gustong music. That was the point I was trying to get. So maganda yun, at least at that early stage, ay nalalaman na ng bata at para pagdating niya ng 4th year or 3rd year na world history, meron na siyang alam. So okay yung yung sir na political kasi kasama yun eh, kultura, the culture, the government, the society, the religion, kasama lahat yun. At sabi ko, ang ano lang natin masyadong, political, parang ang bigyan pag political kasi bigyan napakalaking bagay sa buhay. There must be some influence of political structure vis-a-vis with the music at the time. Kasi may panahon na
sa pagtapos ng king, ng kanyang ano, iba na naman ang musika. Tama po yun. So kung pumapasok kasi yun na kung anong gusto ng king, no, ay itong music, no, at saka yan ay bahagi ng kanilang pag-perform ng kanilang government, yung music ng China, no. Kahit na yung sa mga bamboo na ginagamit nila, yan ay ordered pa rin ng kanilang ruler. Okay, thank you po. O sige. Na-confuse sila dahil yung ating time signature ay Cut time. Dupol. Dupol. Or meter natin is dupol. C means common time signature. And what is our common time signature?